John chapter 8, verses 21 to 25. Ito po ang salita ng Panginoon. Muli ngang sinabi niya sa kanila, yayaon ako at ako'y inyong hahanapin at mga mamatay kayo sa inyong kasalanan sa aking paroroonan na hindi kayo mga kaparoroon. Sinabi nga ng mga Hudyo, siya kaya'y magpapakamatay? Sapagkat kanyang sinasabi, sa aking paroroonan na hindi kayo mga kaparoroon. At sa kanila'y kanyang sinabi, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y mga taga-sanglibutang ito, ako'y hindi taga-sanglibutang ito. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sa kanilang sinabi, sino ka baga? Sinabi sa kanila ni Jesus, siya rin na sinalita ko sa inyo mula pa ng una. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Ang atin pong pangangaral ngayon, mga minamahal, ay pinamagatan po natin gaya ng nakikita nyo po sa inyong screen na no sugar coating. No sugar coating. At kung kayo po ay sinubaybayan nyo yung aking binasang talata, marahil nauunawaan nyo kung bakit iyan po ang titulo natin pong napili dito po sa ating gagawing pangangaral. Mga kapatid, ano po ang ibig sabihin ng no sugar coating? Ayon po sa dictionary.com, literally, yung sugar coating basically means to coat with sugar. Balutan ng asukal. Po, ang ideya po na ibinibigay ho nito, mga kapatid, ay yung halimbawa, mapait na pagkain. Sabihin nating ampalaya. Babalutan po ng asukal o anuman pong mukhang matamis na bagay para ito po ay magmukhang matamis at masarap kainin, kahit sa katotohanan po ito po ay napakapait at masama ang lasa. So literally, yun po ang meaning na kino-convey na idea. At dyan po galing yung idea ng meaning metaphorically ng no sugar coating, na ang ibig sabihin, quote, to make something difficult or distasteful appear more pleasant or acceptable. Ulitin ko po. Ang ibig sabihin po ng sugar coating, ayon po sa dictionary.com, is to make something difficult or distasteful appear more pleasant or acceptable. In other words, mga kapatid, ito po ay paggamit ng mga mabubulaklak na pananalita para po hindi masyadong makasakit sa damdamin ng tao yung katotohanan na kanya pong sinasabi. Gaya halimbawa ng isang doktor na ayaw po halimbawa mag-alala yung kanya pong pasyente. Sabihin po nating may sakit po siyang TB, tuberculosis, at panay ang ubo ng kanyang pasyente. Pero dahil ayaw mag-alala po ng doktor yung kanyang pasyente, sasabihin niya po, simpleng ubo lang yan. Nasa panahon kasi ngayon nakukuha pa yan sa mga dahon-dahon at herbal. Parang gano'n, Pero ang katotohanan, siya po ay mayroong malubhang sakit. Siya po ay mayroong TB na kung hindi po ito maaagapan, ito po ay maaaring mauwi sa kamatayan. So I don't think meron pong gusto ng ganong klaseng doktor na hindi sasabihin sa iyo ang totoo mong karamdaman, na hindi to sabihin sa iyo ang totoo mong sakit, na nag-sugarcoat ng katotohanan. Malungkot po, mga kapatid, ganyan po ang maraming mangangaral at Kristiyano sa panahon po natin ngayon. Lalo na po tuwing nagbabahagi ng katotohanan ng Ebanghelyo. Dahil po, mas iniintindi po ng maraming mangangaral at Kristiyano yung maaaring maramdaman ng mga tao na kanya pong binabahaginan ng Ebanghelyo, at yung masaklap po nila at karimari-marim na ending dahil po sa kanilang mga kasalanan at kawalan ng pananampalataya. Natatakot po ang marami sa atin na sabihin yung katotohanan, na sila po ay mapapahamak
sila po ay nasa kamalian at sila po ay naliligaw ng landas. Natatakot po ang marami sa atin na sabihin na maling Diyos ang kanilang sinasamba. Mali ang kanilang katwiran at mga prinsipyo na pinapaniwalaan. Mali ang kanilang relihiyon na kinabibilangan. Kulto yung inyo pong kinaaabniban. At dahil dyan, mga kapatid, dahil sa takot na yon, nako-compromise ang truth ng gospel. Kapag sinabi ng tao, halimbawa, na siya ay naniniwala na pupunta siya sa langit dahil siya ay gumagawa ng mabuti siyang tao, wala siyang inaagrabyado, mabuti siyang magulang, mabuti siyang anak, mabuti siyang kaibigan, dahil ang Kristiyano ay madalas man-pleaser, sasabihin na lang niya para walang away, oo, tama yun. Na mapupunta ka nga sa langit kasi mabuti ka. Kahit alam niya sa sarili niya, hindi iyon totoo. Walang mabuti, wala kahit isa, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Walang matuwid ang hindi nagkakasala, sabi ng Ecclesiastes. Kapag po sinabi ng isa halimbawang Katoliko, sabihin nating Iglesia ni Cristo, na oo, magkaiban man tayo ng relihiyon. Ito ay aking personal na na-experience mula sa isang matandang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Magkaiba man tayo ng relihiyon, pastor, iisa rin naman yung ating patutunguhan. Kung ikaw ay man-pleaser na Kristiyano, sasabihin mo, Amen. Masarap pakinggan. Kahit alam naman po natin sa sarili natin na hindi po iyon totoo. Magkaibang Diyos yung ating sinasamba, bagamat parehas marahil ng pangalan, hindi pareho yung ating pagkakakilala sa Diyos. Ang Diyos na kinikilala mo na si Jesus ay tao lang, ang Diyos na kinikilala ko na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ang kaligtasan na tinuturo ng relihiyon ninyo ay iba sa kaligtasan na tinuturo ng relihiyon namin. Sapagkat ang aming relihiyon ay nakabatay sa itinuturo ng banal na kasulatan, hindi sa salita ng tao. So nakikita nyo ho mga kapatid, yung kompormiso. Dahil lang po sa natatakot tayong baka masaktan yung kalooban ng tao na atin pong binabahagi na ng Ebanghelyo. Ang ending, mga kapatid, dahil po tayo ay natatakot makasakit ng damdamin ng iba, hindi natin talaga sila matutulungan. Bobolahin lang natin sila dahil alam natin sa sarili natin hindi totoo yung kanyang paniniwala. Hindi totoo yung kanyang sinasabi. Para lang ikaw yung doktor na sinasabi ko kanina, na kahit alam mong may malubhang karamdaman yung taong iyong pasyente, dahil lang ayaw mo masaktan yung kanyang damdamin, bobolahin mo na lang siya na hindi. Makukuha lang yan sa herbal. Makukuha lang yan sa tapal-tapal. Imbis sana na maalarma po yung pasyente natin at gawin po niya yung nararapat para po siya ay gumaling, nagsasawalang bahala na lang po siya at magugulat ka na lang isang araw siya ay nangamatay na. Bakit? Hindi sinabi ng doktor yung totoo niyang kalalagayan. Maraming mga taong mapupunta sa impyerno dahil hindi naging honest ang mga Kristiyano sasabihin yung totoo nilang kalalagayan. Na sila ay makasalanan, walang ibang paraan para tayo mapunta sa langit, mapatawad sa ating mga kasalanan, kundi ang pananampalataya kay Kristo lamang. Maraming mga tao pupunta sa impyerno dahil ang mga Kristiyano ay man-pleaser. At ayaw po natin yan mangyari, mga kapatid, sapagkat hindi po ganyan yung klase ng pagbabahagi ng Ebanghelyo na nakita natin o makikita natin dito sa kasaysayan na ating pinag-aaralan sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Nakita ho natin, nabasa kanina mga minamahal, ng ating Panginoong Jesucristo, habang siya po ay nagbabahagi ng Ebanghelyo sa mga tao, hindi niya sinugarcoat ang katotohanan. Sinabi niyang black ang black at ang black, sinabi niyang white ang white. Sinabi niyang mali ang mali, sinabi niyang tama ang tama. Wala siyang sugarcoating. Hindi niya binola yung mga tao. Hindi siya takot mawala ng followers and members. Dahil lang baka hindi nila magustuhan yung kanyang sasabihin. Honest siya sa mga taong kanyang pinangangaralan. Sinasabi niya yung totoo nilang kondisyon. At ang dahilan po noon, mga minamahal, hindi lang po para saktan yung kanilang damdamin for the sake ng magmukha siyang tough.
Kundi ginagawa po niya yun kasi nagmamalasakit siya sa mga tao. At kung hindi niya sasabihin yung katotohanan na kondisyon ng mga tao, hindi sila maaalarma at hindi nila makikita ang pangangailangan nila ng tagapagligtas. Ganyan po yung modelo na makikita natin sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo na dapat po nating tularan bilang kanyang mga tagasunod. Hindi po dapat natin i-sugarcoat yung gospel. Hindi po dapat natin i-sugarcoat yung katotohanan na itinuturo ng salita ng Diyos. Christians, kailangan po natin ng mga Christians that loving enough to tell the truth to the people whether they like it or not. Kailangan po natin ng mga Kristiyano na mapagmahal, na handang sabihin ang katotohanan, mapaituman po ay magustuhan ng tao o hindi. Ganyan po yung halimbawang makikita natin sa ating Panginoong Hesukristo dito po sa pagpapatuloy ng kanya pong pangangaral sa lugar po ng Jerusalem. At hinati ko lang po ito, mga minamahal, sa 30 bahagi na isinulat po natin o nilagay po natin sa wikang Ingles. Ang sabi po doon, ang una po na bahagi nitong ating pangangaral ay pinamagatan po nating Jesus spoke about their true destination. Jesus spoke about their true destination. O sa Filipino, makikita natin na nagsalita po ang ating Panginoong Hesukristo tungkol sa tunay na destinasyon at patutunguhan ng kanyang mga kausap, ng mga Hudyo dito po sa Jerusalem. In verses 21 to 22, nabasa po natin na hindi po nangiming sabihin niya ng ating Panginoong Hesukristo sa mga Hudyo pong kanyang pinangangaralan. Tingnan niyo po mga kapatid, yung sabi sa verse 21, ang sabi diyan, muli ngang sinabi niya sa kanila, yayaon ako at ako'y inyong hahanapin at mga mamatay kayo sa inyong kasalanan. Nag-sugarcoat po ba? Ang sabi, yayaon ako, aalis siya, at ako'y inyong hahanapin at mga mamatay kayo sa inyong kasalanan. Sa aking paroroonan ay hindi kayo makaparoroon. Yung phrase po na mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan, you will die in your sins, ay nangangahulugan na mamamatay po sila na hindi napapatawad ang kanilang mga kasalanan dahil po sa kanawalan nila ng pananampalataya at dahil po sa mga kasalanan po nilang ginagawa. At yan po ay hindi lang po may minsan na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kung pupunta po kayo sa verse 24, paulit-ulit po niya sinabi, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan, you will die in your sins, you will die in your sins. Hindi po yan may minsan lang na sinabi ng ating Panginoon. At maihinuhan po ninyo sa talata na hindi po ito unang tagpo nila kung saan unang beses lang niya itong sinabi sa kanila. Ang sabi sa verse 21, muli ngang sinabi sa kanila. So makikita natin dito yung hint na hindi ito minsanang mensahe lang ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay palagi niyang sinasabi sa bawat tao na pinapangaralan niya ng Ebanghelyo. Kung hindi kayo magsisisi sa inyong mga kasalanan, kung hindi kayo sasampalataya sa anak ng Diyos, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi mapapatawad ang inyong mga kasalanan. At dahil po hindi mapapatawad ang kanilang kasalanan, ang epekto po niya na sa verse 21, hindi po sila makapupunta sa paroroonan ng ating Panginoong Hesukristo. Again, let's go back to verse 21. Ang sabi doon, muli ngang sinabi niya sa kanila, yayaon ako at ako'y inyong hahanapin at mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan sa aking paroroonan. Nakita niyo po yon, sa aking paroroonan ay hindi kayo mga kaparoroon. Saan po pupunta ang ating Panginoong Hesukristo? Kung kayo po ay nakakaalala ng mga nakaraan po nating pinag-aralan. Naaral po natin sa mga nakaraan po nating sermon ng pinatutungkulan po dito ng ating Panginoong Hesukristo ay yung kanya pong pagbabalik sa kanyang Ama sa Langit, kung saan talaga siya galing. Halimbawa, sa chapter 7, verses 33 to 34, mababasa po natin doon, sinabi nga ni Jesus, and I quote, makikisama pa ako sa inyong sandaling panahon at ako'y paroroon saan? Sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako at hindi ninyo ako masusumpungan.
At kung saan ako naroroon, ay hindi kayo makaparoroon. So, nakita nyo, hindi ito first time na sinabi niya. At dito nabasa po natin na yung sinasabi niya paroroonan po niya ay yung kinaroroonan na nagsugo sa kanya, namely, yung kanyang ama na nasa langit. Sa makatuwid, nung sinabi po ng Panginoong Jesus sa chapter 8 verse 21 na hindi sila makaparoroon sa patutunguhan ng ating Panginoong Jesus, ito po ay hatol sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Ito po ay judgment. No, hindi sinasabi niya na sila ay hindi makapupunta sa langit kasama niya. In other words, sila ay mapupunta sa impyerno kung saan sila po ay magdurusa roon araw at gabi. Yan po yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus dito. At doon, sa araw na yon, na sila'y nagdurusa sa impyerno, sila'y naghihirap ng walang humpay sa impyerno, sinusunog yung kanilang mga laman at kaluluwa sa impyerno, hihingi sila ng pangalawang pagkakataon sa Panginoong Hesukristo, maniniwala na sila na totoo yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na mamamatay sila sa kanilang mga kasalanan, hahatulan sila ng Diyos. Pero ang malungkot at nakakatakot, mga minamahal, huli na po ang lahat. Huli na po ang lahat. Wala pong pangalawang pagkakataon sa kabilang buhay. Ngayon po tayo binibigyan ng paulit-ulit na pagkakataon ng Diyos na magsisi at talikuran ng ating mga kasalanan, sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag po natin gayahin yung mga Hudyo na naririto na sinayang yung napakarami po nilang pagkakataon nung sila po ay nabubuhay. Binaliwala po nila yung napakaraming pang-anyaya ng ating Panginoong Hesukristo na lumapit sa Kanya, upang sila po ay maligtas. Mga kapatid, maging babala po nawa ito sa bawat naririto na patuloy na sinasadya pa din sinasayang pa rin ang pagkakataong ibinibigay ng ating Panginoong Jesus na kayo ay tumalikod ngayon. Tigilan nyo na ang mga masasama ninyong gawain, talikuran ninyo yung inyong masasamang ginagawang kasalanan at maglagak na kayo ng pananampalataya ninyo sa ating Panginoong Hesukristo, kasi mga minamahal, baka ito na po ang huli ninyong pagkakataon. Wala pong nakakaalam ng araw ng bukas. Kung naiintindihan nyo lang po ang kaiklian at kawalang kasiguraduhan ng buhay, hindi nyo po ito iti-take lightly, kagaya po ng mga Hudyo. Ang malungkot po, mga kapatid, matapos pong marinig nila yung warning and judgment ng ating Panginoong Jesus na mamamatay sila sa kanilang mga kasalanan, na sila ay hindi makatutungo sa langit dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, nagpatuloy pa rin po sila, kagaya ng marami, maging sa panahon natin ngayon, sa kawalan ng pananampalataya. Tingnan niyo po ang sabi sa verse 22, sinabi nga ng mga Hudyo, siya kaya'y magpapakamatay sapagkat kanyang sinabi sa aking paroroonan na hindi kayo makaparoroon. Nakita niyo po, ito pong pananalitang binitawan ng mga Hudyo ay mga pananalita ng pangtutuya at pang-aasar sa ating Panginoong Hesukristo. Kumbaga, mga minamahal, sa verse 22, makikita nyo na pinipiloso po nila ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi nila tinetake seriously yung warning sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo na mamamatay sila sa kanilang mga kasalanan. Sila ay pupunta sa impyerno at hindi makakasama niya sa langit. At kung pag-aaralan ho natin ng malalim yung traditional belief ng mga Hudyo ng panahon pong ito, yung pagpapakamatay po, ayon po sa kanilang paniniwala, ang isa sa pinakamalalang kasalanan, heinous sin, na pwedeng magawa ng isang tao sa kanyang buhay. Ayon po sa kanilang paniniwala, ang taong nagpakamatay ay mapupunta sa pinakamainit na bahagi ng impyerno kung saan hindi na siya doon makakaalis magpakailanman. So tinutuya po nila dito ang ating Panginoon Jesucristo. Sinasabi nila na doon ka baga pupunta sa pinakamainit na bahagi ng impyerno kaya hindi ka namin masusundan. So imbis po na sila ay matakot at magsisi sa kanilang mga kasalanan at lumapit at magmakaawa sa ating Panginoong Jesucristo para humingi ng kaligtasan, para kilalanin na siya ang Mesyas at ang anak ng Diyos,
Mas pinili po nilang magrebelde, mas pinili po nilang magmatigas, mas pinili po nilang tuyain at baliwalain ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman po, nararapat lang po talaga sa kanila yung hatol na kanilang nadanasin sa verse 21 na sila nga ay mamamatay sa kanilang mga kasalanan at sila ay magtutungo sa impyerno. Unfair po ba ang Diyos doon? I don't think so. Napakarami na nilang pagkakataong sinayang. Hindi po nangimi, mga minamahal ang ating Panginoong Jesus, na sabihin ang tunay nilang patutunguhan at destinasyon dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Again, there is no sugar coating. Second thing na gusto ko pong mapansin ninyo, Jesus spoke about their true condition. Jesus spoke about their true condition. Yung sinabi po ng ating Panginoong Jesus, yung kanilang tunay na kondisyon. So, hindi lang po nangimi ang ating Panginoong Jesus na sabihin yung kanilang totoong destinasyon, na sila'y mamamatay sa kanilang mga kasalanan, na sila'y hindi pupunta sa langit. Sinabi din po ng ating Panginoong Jesucristo yung kanilang presenting totoong kondisyon bilang mga hindi mananampalataya. Ang sabi sa verse 23, at sa kanila'y kanyang sinabi, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas, kayo'y mga taga-sanlibutang ito, ako'y hindi taga-sanglibutang ito. So dito po, nagsagawa po ng contrast o paghahambing ang ating Panginoong Hesukristo between Him and the Jews. Sinabi po niya, ang tunay na kalalagayan po ng mga Hudyong ito. Sila daw po ay mga taga-ibaba, and that means, kung i-consider natin yung kaparallel na phrase po nito sa verse 23, sila daw po ay mga taga-sanglibutan. Now, ano po ang ibig sabihin dito, mga minamahal ng sanlibutan o world? Pag-aaralan po natin yung salitang sanglibutan or cosmos, napakarami po nitong meaning sa Biblia. Ang isa po, nakahulugan po nito ay planetang Earth, kung saan po tayo nakatira. Minsan po, ito po ay pumapatungkol sa sangkatauhan, no? Kaya halimbawa sa John 3:16, for God so loved the world. No, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So, hindi ang ibig sabihin nun, minamahal niya yung earth, minamahal niya doon yung mga tao sa sanlibutan. So, minsan naman po, ito po ay pumapatungkol sa evil system ng world o yung masama at makasalanang sistema ng sanlibutan o yung makasalanang kalalagayan ng sanlibutan kung saan ito po ay pinapangunahan ng Diyos ng sanlibutan, namely si Satanas, ayon sa Corinthians. I think ito po yung pinatutungkulan po dito ng ating Panginoong Hesukristo in verse 23. Sinasabi po niya sa mga Hudyo na kanyang kinakausap, akala ninyo kayo talaga ay tagasunod at bahagi ng bayan ni Yahweh? Pwes, nagkakamali kayo. Kayo ay mga kampon ni Satanas. Ang inyong tahanan ay ang makasalanang sanlibutang ito. Ang inyong sistemang sinusunod at iilaliman ay ang sistemang pinatutupad ni Satanas na inyong ama. So yun po yung sinasabi niya dito. In fact, few verses later, sinabi po ng ating Panginoong Jesus in John chapter 8, same chapter, verse 44, and I quote, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Paano daw na natin nalalaman kung sino yung ama ng dyablo? O kung sino yung ama, anak ng dyablo? Sinusunod niya yung gusto ng dyablo. Balikan niyo yung buhay niyo. Sino yung sinusunod niyo? Yung dyablo po ba o ang Panginoong Diyos? Sabi kasi dito, kayo'y sa inyong amang dyablo. Hindi po pala lahat anak ng Diyos. Di ba? Minsan nakakabibiruan tayo, bakit ikaw lang ba anak ng Diyos? As if lahat naman ay anak ng Diyos. Kasi ang sabi dito, kayo'y sa inyong amang dyablo. So may mga anak po pala ng dyablo. At paano ang marka ng isang anak ng dyablo? Ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Kung namumuhay ka sa kasalanan, kung ang buhay mo ay punong-puno ng pagpapakasasa sa kasalanan, sabi ng salita ng Diyos, hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng dyablo. At ang sabi sa pagkapatuloy, siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una,
at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganyang kasaganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Sinasabi ng Panginoong Hesus, ito ang tatay mo. Ito ang tatay nyo. Ito ang hari nyo. Dito kayo kabilang na kampo, kayong hindi sumasampalataya sa akin at nagpapatuloy na mamuhay sa inyong mga kasalanan. Hindi ko kayo kasama. Hindi kayo tagalangit. Kung ang prioridad po ninyo, kung hindi yun ninyo prioridad, ay sundin ang kalooban ng Ama, kundi ang dyablo. So hindi po nangiming sabihin ng Panginoong Hesukristo kung ano ang kanilang presenteng kondisyon. Hindi niya binola ang mga Hudyong ito na hindi kayo sumasampalataya sa akin. Okay lang yan. Kanya-kanya talaga tayo ng trip eh. Basta magkikita-kita naman tayo sa finals. Magkikita-kita rin naman tayo sa heaven. No. Hindi eh. Sinabi niya sa kanila, dahil sa hindi ninyo pagsampalataya, ito'y nangangahulugan na hindi kayo sa Diyos. Kayo'y sa kalaban ng Diyos. Kayo'y mga taga-sanlibutan at pinamumunuan ng dyablo na isang araw hahatulan ng Diyos sa kanyang muling pagparito. So naaral po natin that Jesus spoke of their true destination. Jesus spoke of their true condition. Kumbaga, hindi nangimi ang ating Panginoong Hesus na ibahagi sa pagbabahagi ng kanyang ebanghelyo kung saan sila tutungo talaga at kung ano talaga ang kanilang presenting kondisyon. No sugar coating. Pero hindi doon nagtatapos, mga minamahal. Hindi po doon nagtatapos. In verses 24 to 25, makikita po natin dyan yung ating last point. Jesus spoke about their only hope. Jesus spoke about their only hope. Hindi lang po nagtatapos yung kanyang pagbabahagi ng ebanghelyo sa pagpaparealize ng tao about their destination and condition. Hindi din po siya nangiming sabihin ng katotohanan tungkol po sa nag-iisa po nilang pag-asa sa makatuwid bagay ang pananampalataya sa Kanya upang sila ay iligtas. No? Please note verse 24. Malapit na po tayo magtapos. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan. Now watch this. Ano yung sinabi niyang paraan? Tanging paraan upang ang tao ay hindi na mamatay sa kasalanan at mapunta sa impyerno. Tingnan niyo po sa verse 24. Sinasabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo. Ano po kondisyon? Malibang kayo'y sumampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mabatay kayo sa inyong mga kasalanan. So dito po sinabi ng ating Panginoong Hesus na ang tanging paraan para po upang ang tao po ay hindi mamatay sa kanilang kasalanan, in other words, hindi magdusa ng kabayaran po nito, ay ang pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Pagsampalataya lamang. Sola fide. Pasin niyo po, kaya totoo yung doktrina na ating tinitindigan, mga kapatid, sapagkat ito mismo ay doktrinang tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo. Hindi sinabing malibang kayo magpamiyembro sa iglesia ni Kristo. Hindi sinabing malibang kayo'y maggumawa ng mabuti at sundin ang lahat ng sakramento. Napakalinaw po ng talata, mga minamahal. Malibang kayo'y magsisampalataya na ako ang Kristo. Pananampalataya lamang kay Kristo ang paraan para makatakas ka sa hatol at kabayaran ng iyong mga kasalanan. Iisa lang ang iyong pag-asa, si Kristo, na dapat mong sampalatayanan. Ngunit ano po ba yung dapat nating sampalatayanan, paniwalaan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo? Kailangan po nating paniwalaan kung sino talaga siya. Hindi po sapat na alam lang natin yung pangalan niya. Kailangan nating sampalatayanan kung sino talaga siya. Kailangan po natin kilalanin yung kanyang claim tungkol sa kanyang sarili. At yung claim po na yon ay siya po ay hindi lamang ordinaryong tao gaya ng paniniwala ng iba. Siya po ay tunay na Diyos. Kung hindi mo paniniwalaan na si Kristo ay Diyos, mamamatay ka sa iyong mga kasalanan. Kahit gaano kalaki ang iyong kapilya, kahit gaano karami ang inyong membro sa church, mamamatay ka
sa iyong mga kasalanan kung hindi ka naniniwala na si Jesucristo ay Diyos, na siya si Yahweh. Aralin po natin yung original language ng pinanggalingan ng verse 24. Hindi po talaga kasama doon yung salitang ang Kristo. Sa Tagalog po kasi nakalagay malibang kayo magsasampalataya na ako ang Kristo. Hindi po talaga kasama yun sa original, no? Sa makatuwid, yung mas tamang basa po ng verse 24 ay ganito: sinasabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y magsasampalataya na ako nga, I am, mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sa English, I told you that you would be die in your sins, for unless you believe that I am, you will die in your sins. Sounds familiar kung sino yung I am, yung ako nga na binabanggit dito, ego eimi sa Greek. Yan po'y pumapatungkol sa pangalan ni Yahweh sa Exodus chapter 3. Sinabi ni Moises, tinanong ni Moises, sinong sasabihin ko nagsugo sa akin? Sabihin mo, sinugo ka ng ako nga, I am, pangalan ni Yahweh. So sinasabi, ito po ay direct claim. Sabi ng iba, walang talata sa Biblia na sinabi ni Kristo na siya ay Diyos. Ito, sinasabi niya na siya ang I am, ego eimi, siya si Yahweh, siya ang tunay na Diyos. So hindi po sapat na paniwalaan po natin si Jesus ay tao lang para lang maligtas tayo gaya ng katuruan ng Iglesia ni Kristo. Ang turo po nila si Kristo ay tao lang. That's not true. Hindi sapat na paniwalaan natin na si Kristo ay nilalang lang ng Ama. Ginawa lang siyang maliit na Diyos, kagaya ng turo ng Jehovah's Witnesses. Hindi din po sapat na paniwalaan lang natin na si Jesucristo ay isa lamang propeta gaya ng paniniwala ng mga Muslim. Kailangan po nating paniwalaan na siya nga si Yahweh. Siya nga ang tunay na Diyos, ang pangalawang persona ng banal na Trinidad. Tunay na Diyos, tunay na tao. Kailangan din po nating paniwalaan ang kanyang pagiging tao sapagkat ito po ay ang kanyang ikalawang kalikasan. Siya po ay tunay na Diyos with all its attributes, pero siya rin po ay tunay na tao with all its limitations aside from sin. Hindi po sapat na paniwalaan lang po natin siya bilang Diyos at i-deny natin yung claim niya bilang pagiging tao, gaya ng paniniwala ng ang dating daan. Si Jesucristo daw po ay Diyos pero hindi siya tunay na tao. Mali din po yun. Sapagkat sa Biblia, siya po ay nagkatawang tao. Yata nabasa ni Eliseo Soriano yon. Siya ay nagkatawang tao. So tao siya. Pero Diyos din siya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was what? God. Ang Logos ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. So kailangan din po natin paniwalaan na siya lamang ang daan, katotohanan at ang buhay at walang makatutungo sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ang Panginoong Jesucristo po ay hindi lamang isa sa napakaraming daan patungong langit. Siya lamang ang tanging daan. Kaya wala pong tao ang maliligtas kung hindi sasampalataya kay Kristo. Gaano ka man kabait, gaano man karami ang dinonate mo sa kanyang simbahan, gaano man kalaki ang ministry mo, kung hindi mo kikilalanin si Kristo, hindi ka maliligtas. Wala pong ibang paraan upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Wala pong ibang paraan upang hindi tayo mamatay sa ating mga kasalanan, kundi ang pagsampalataya kay Kristo. Hindi ka maliligtas sa pagiging mabuti mong tao, anak, kaibigan, o lahat-lahat na. Hindi ka maliligtas sa pag-alib mo ng isang relihiyon. Hindi ka maliligtas sa pagsunod mo sa mga kautusan. Ang tanging paraan lang po na tinuturo ng Biblia ay sumampalataya ka sa tunay na persona at ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Doon ka lang mapapawalang sala at magmamana ng buhay na walang hanggan. Again, verse 24, sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Galatians 2 verse 16, bagamat naalaman ng mga tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, at hindi dahil sa gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman.
Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang sino man ay huwag magmapuri. May malabo po ba sa Biblia, mga kapatid? Napakalinaw po. Magkaroon lang ho tayo ng mapagkumbabang puso na tanggapin ang katotohanan. Pananampalataya lang po sa ating Panginoong Jesucristo ang tanging paraan upang mapawalang sala ang kahit sino. Upang hindi natin maranasan ang hatol ng Diyos sa huling araw. Ngunit mga kapatid, kahit napakalinaw ng turo ng Biblia, in fact, wala naman akong sinasabi, kundi kino-quote ko lang yung sinasabi ng Biblia. No? Ang malungkot, hindi pa rin po sumasampalataya ang mga Hudyong ito. Mas pinili po nilang magmatigas, mas pinili po nilang magrebelde, mas pinili pa din po nilang magmataas. Pakinggan niyo po yung sabi sa verse 25. Ang sabi nila, sa kanila'y sinabi, o sa kanya'y nga'y sinabi ng mga Hudyong ito, sino ka baga? In other words, sabi niya, sino ka para sabihin kami ay mamamatay sa aming mga kasalanan, Jesus? Sino ka para sa amin ay sabihin na hindi kami makakasama sa langit? How dare you? No? Kaya sinagot po sila ng ating Panginoong Jesus dun sa kanilang tanong. Sabi, siya rin na sinasalita ko sa inyo mula pa nung una. In other words, sinasabi ng Panginoong Jesus, ibabawi ko si Jesus. Sinasabi niya, bingi ba kayo? Hindi ba kayo talaga nakakaintindi? Lumulutang ba talaga ang isip ninyo habang ako'y nangangaral? Paulit-ulit kong sinasabi kung sino talaga ako. Ako ang tinapay na bumaba sa langit. Ang sino mang kakain sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw. Ang sino mang iinom sa akin bago hindi na mauuhaw. So hindi nila naintindihan. Maaaring nadidismaya po kayo sa kanila kasi titigas ng ulo nila at parang ang hirap nilang umintindi, pero ang totoo po niyan, marami pong ganyan maging sa panahon natin ngayon. At huwag kayong magagalit, marami pong ganyan even dito sa ating kalagitnaan. Naiintindihan nyo yung katotohanan, alam nyo ang inyong patutunguhan. Kung hindi kayo mananatili, hindi kayo sasampalataya sa katotohanan ito, naririnig nyo ang tanging paraan, pero pinipili nyo pa rin magmatigas dahil mas gusto nyong gawin ang kasalanan kaysa magmana ng buhay na walang hanggan. Gusto nyo ng temporal na kaligayahan kaysa sa pangwalang hanggang kaligayahan. Iyan po ang totoo. Ang malungkot, ganyan po ang marami pa rin sa atin hanggang sa mga oras na ito. Kaya ang akin pong pakiusap, mga minamahal, bilang nagmamalasakit na tao sa inyo, kung hindi ka pa nagsasuko ng buhay kay Kristo, alam mo, paulit-ulit mong narinig, sinasabi niya, mamamatay ka sa iyong mga kasalanan. Huwag mong sabihin na pumunta ako sa church na yon, hindi ko naalaman, dahil hindi yan totoo. Lagi mong naririnig ang babala ng Diyos. At huwag mong sasabihin na hindi mo alam. Alam mo, pero hindi mo sinampalatayanan. Kaya ang pakiusap ko sa iyo, huwag mong baliwalain yung katotohanan ito, sapagkat ulitin ko, maaaring ito na ang huli mong pagkakataon. Mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, nakita niyo po kung paano po nangaral ang ating Panginoong Jesucristo ng Ebanghelyo. Nakita niyo po, mga kapatid, hindi po siyang nangiming sabihin sa kanila yung kalulus-lunos na destinasyon ng mga Hudyo pong ito dahil po sa kanilang mga kasalanan at kawalan ng pananampalataya. Hindi din po siya nangiming sabihin sa mga relihiyosong Hudyo pong ito na sila po ay ligaw at sa impluwensya ng makasalanang sanlibutan ito. At hindi din po siya nangimi na sabihin sa kanila na wala pong ibang pag-asa kundi ang pananampalataya sa anak ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, ganito po yung klase ng pangangaral ng Ebanghelyo ang kailangang marinig ng mga tao sa panahon po natin ngayon. Hindi natin sila kailangang utuin. Hindi po natin sila kailangang ikonsidera kung ano man yung kanilang mararamdaman sila, for as long na yung truth ay yung ating sinasabi.
Mga kapatid, ang gospel ay offensive talaga. Normal yun. Biruin mo, sasabihin mo sa kanila, wala kang magagawa para iligtas ang iyong sarili. Mapapahamak ka kahit gaano kabuti ang tingin mo sa iyong sarili. Offensive yun. Ano? Ang tanging makapagliligtas lang sa iyo ay yung Kristong namatay sa krus. Offensive yun. And that's normal na minsan hindi sila mag-a-agree. Pero ang ating call, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, sabihin sa kanila ang katotohanan. Huwag tayong maging man-pleaser. Mga Kristiyanong hindi nagsusugarcoat ang kailangan po ng ating generation sa panahon natin ngayon. Mga mangangaral, mga simbahan, mga iglesia na hindi nambobola ng mga tao ang kailangan ng panahon natin ngayon. Sapagkat maraming mga mangangaral, maraming mga iglesia, maraming mga tao ang nangangaral lang para kilitiin ang tainga ng mga tao. Hindi natin sila matutulungan sa ganung paraan. Kailangan nilang marinig ang katotohanan. Do not sugarcoat the offensive gospel of our Lord Jesus Christ.